Tinumbok na ho ngayon ni Press Undersecretary Claire Castro na si Senator Cynthia Villar ang tila ang dahilan kung bakit patuloy na tumataas po o mataas ang presyo ng bigas dito po sa ating bansa. Kasi ang binabanggit ho ni Yusek Claire Castro dahil dito sa rice tariffication law na kung saan ay ang may pangunahing may akda o principal author ay ito pong si Senator Cynthia Villar. Kasi dito ho sa batas na yan ay nawalan po ng kapangyarihan ang National Food Authority o NFA na mag-import at magbenta po sila sa mga consumers. Kasi nung panahon po yan ni dating Pangulong Duterte ay ang alam ko na buo yung, yung rice tariffication law dahil sa patuloy yung pagtaas ng presyo ng bigas. Pero ito, pakinggan ho muna natin. Ito hong pagtumbok o diretsahan. Grabe ho ito. Talagang nangaaway ho ito. Si PCO Undersecretary Claire Castro. At abangan ho natin kung ano ang magiging tugon ho rito ni Senator Cynthia Villar. Ito, pakinggan ho natin. Mga kababayan. Ayan, Pabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tariffication law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tariffication law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero ito ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Okay, so yun po ang pahayag ni Yusek Claire Castro. So maliwanag naman po na tinutumbok ko ni Yusek na si Senator Cynthia Villar ang dahilan kung bakit mataas po ang presyo ng bigas dito po sa ating bansa, mga kababayan. So nagtuturo na nagtuturo at gumagawa na po ng alibay ito hong si Yusek Castro. Alam niyo parang hindi siya nagmamagaling Ako, inaamin ko naman, mas matalino sa akin itong si Attorney Claire Castro. Abogado siya. Ako, hindi po ako abogado. Pero, parang kulang siya sa pagsasaliksik. Kasi, ito nabuo, itong rice tariffication law, kaya tinanggalan ng poder yung NFA, kasi grabe ang napaulat dyan ng mga korupsyon, katiwalian. Mga kababayan, talagang napakatindi. Kaya yan ang ginawa tinanggalan sila ng poder, ng kapangyarihan. At ito mismo, papakinggan natin yung isa pong analyst na kung saan binabanggit niya na pinagkumpara kasi yung unang 3 taon ni dating Pangulong Duterte nung siya po'y nakapwesto at yung unang 3 taon ni ngayon Pangulong Marcos Jr. So ang binabanggit nitong analyst, ito sa kalakalan negosyo ito. Ang binabanggit, mas mainam kasi sinasabi, sino ba yung nakagawa ng mas maayos, mas matino?
Si Duterte ba o si Marcos Jr.? Sabi ho niya, si Duterte raw. Ito, pakinggan ho natin yung kanyang paliwanag kung bakit. Ito yung sa issue ng bigas, ha. Ito, pakinggan ho natin. Who is doing a better job, April, in terms of combating and fighting corruption? Was it the Duterte administration in its first 3 years or the Marcos administration in its first 3 years? Well, I think Jonathan will have a better say on that. But, I mean, okay, I'll talk about, the rice situation na lang. Okay, so during the time of the Duterte administration, we also had rice problems in 2018. But, looking at what happened in 2018, we had the rice tariffication law, rice prices went up, but then it went down right away. So, in other words, rice was a problem. It caused inflation to go up, but then it was addressed right away. So this time around, like for us, we're saying, we're excited because for example, there are so many things that the government is doing. For example, it reduced the tariffs on rice. Globally, El Nino's over, and then India said we're going to lift the ban on rice exports. So we're seeing global rice prices go down. But then you kind of wonder, how come rice prices aren't going down? So, in that respect, I would say that, if corruption was the answer to, the reason why rice prices aren't going down, then in that respect, I could say Duterte did a better job. But Ayun. Jonas, So, si Duterte raw ang mas maayos ang trabaho. Sabi po yan ng isang analyst ko ito, at sa negosyo ito, mga kababayan. Yun, pinagkumpara lang yung unang 3 taon. So, binabanggit niya na noong 2018, nagkaroon tayo ng problema sa bigas. Tumataas yung presyo, tapos ito ang ginawang panggamot yung rice tariffication law, mga kababayan. At yung bumaba raw yung presyo ng bigas. Natatandaan ko rin, bumaba ho. Tapos, ngayon ay, di ba, ang taas-taas ng bigas ngayon. Ang ginawa ng Marcos Jr. administration ay ibinaba ang taripa. Di ba, kung ano-ano pa mga ginagawa nilang may mga SRP na yan pero mataas pa rin Sabi niya sabi nitong analyst, ngayon kung ano-ano mga pinagagawa wala, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Samantalang nung kay Duterte, nung nagkaroon ng problema, niresolba, bumaba ang bigas. So, kayo na humbahala, mga kababayan. Ngayon, kinakatwiran naman ngayon ni Yusek Claire Castro, ang ginagawa niyang, ewan ko kung alibay ho ito o rason, itong si Senator Cynthia Villar, mga kababayan, na isang mamabata, siguro pinakamainam kung talagang nalinis nyo na sa NFA yung mga sinasabing di umano'y katiwalian. Kasi kaya napagtunan. Siguro, i-research nyo, i-google nyo lang Yun ang mga aligasyon ng corruption diyan po sa NFA. Kaya ang ginawa, wag na kayo mag-import, hindi na kayo pwede mag-import at magbenta. So, yun, yung tinaasan yung taripa, pinapataw sa mga importer, tapos yung kikitain doon ay ipantutulong din sa mga magsasaka. Ewan lang natin kung ano nangyari kung na-implement. Pero hindi naman sa pinagtatanggol ko si Senator Cynthia Villar. Wala akong pakialam ron. Pero ang binabanggit ko lang mga kababayan, noong 2018, noong nagkaroon po ng problema sa presyo ng bigas, napakataas ng presyo ng bigas, agad na nasolusyonan ni Pangulong Duterte. Sabi mismo yung si April, yung guest po ni Rico Ison. Kilala niyo naman si Rico Ison, isang magaling na newscaster at sa abroad. Talaga nag-newscast pa yan doon sa abroad, pero ngayon dito na sa Pilipinas. So, pinagkumpara lang naman sino ang pinakamas magandang nagawa, si Duterte o si Marcos Jr. Sabi si Duterte. Ginawang ehemplo, yung bigas 2018, may problema, gumawa ng lahat ng mga solusyon. Isa dyan, yung rice tariffication law, bumaba kaagad yung presyo ng bigas. Ngayon naman ang dami ng mga ginawa, kung ano-ano, binaba ang taripa, may mga maximum SRP, may mga ni-raid pa sila ng mga bodega.
ng bigas, kung ano-ano, wala rin nangyari. Hanggang ngayon, mataas pa rin ho. Okay ho, yung ating mga viewers, di ba? Mataas pa rin ho ang presyo ng bigas. Alam niyo ho kung tutuusin, mga kababayan, yung bigas, kasi ito ho ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. noong kampanya, na ang sabi niya ay gagawing 20 pesos yung kada kilo ng bigas. Pero anong nangyari? Ni hindi man lang nakuha na kahit, wag ng 20, 30 pesos na lang o 40 pesos, okay na yan. Pero ang taas di ba, ng presyo ng bigas. So, yun lang ho, mga kababayan. At, tingnan natin, abangan ho natin kung ano magiging sagot ho rito ni Senator Cynthia Villar. Dito po sa tila, siya po ang sinisisi kung bakit patuloy na mataas po ang presyo ng bigas dito po sa ating bansa. Alam niyo ho, yung pagbanat ho ngayon ni Yusek Castro dito po kay Senator Cynthia Villar, ito ho ay hindi ho natin maaalis sa kaisipan na tila talagang ito hong anak niya ni Senator Cynthia Villar na ini-endorso na ngayon ni VP Sara Duterte ay talagang wala na. Wala na sa administrasyon, di po ba? Yun, parang yun lang ho ang mga indikasyon na bagamat sa ngayon, ang sabi ho ng campaign manager ng Alyansa, nanatili pa rin daw itong si Congresswoman Camille Villar sa Alyansa. Pero sa ganitong pagtumbok at pagbira ni Yusek Claire Castro, na kung saan undersecretary dyan po sa Malacanang, mukhang ihiwalay na po ng landas. Ito pong si Congresswoman Camille Villar na kandidato po bilang senador at siya po inendorso na ni VP Sara Duterte, gayon din kasabay itong si Senator Amy Marcos. So yun lang ho mga kababayan at natuklasan natin na base po sa analyst, magaling ho yun, yung si April Lee Tan, ay mas maganda ho ang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa unang 3 taon. At isa sa pangunahing problema, yung mataas na presyo ng bigas na solusyonan na pababa. Pero ngayon, sa unang 3 taon ni Pangulong Marcos Jr., ang dami na hong ginawa, hindi pa rin daw di umano bumababa ang presyo ng bigas. Sabi naman ni Yusek Claire Castro, dahil yan sa iniakda na batas ni Senator Cynthia Villar, yung rice tarification law. Dahil sa hindi raw po, dahil may provision dyan na hindi na pinapayagan na makapag-import ang NFA at makapagbenta sa mga magsasaka ng murang bigas. So, yun lang po. Mga kababayan, kayo na po ang husga dito ho sa ating issue ngayon. At talagang tinumbok na ho, Senator Cynthia Villar, ano masabi mo rito? Ikaw raw ang may kasalanan, bakit mataas ang presyo ng bigas dito po sa ating bansa? Oy, sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo, i-like at i-share. Ito po ang ating YouTube channel at para updated ho kayo sa ating mga komentaryo, mga pagtalakay sa pinakamainit na issue ng bayan po. Trabaho lang, walang personalan. Ay, maraming salamat muli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.